Sa taas ng isang matayog na gusali sa Makati, tanaw ni Alisa Vergara ang malawak na lungsod na tila hindi natutulog. Sa labas ng malaking bintana ng kanilang penthouse, makikita ang mga ilaw ng mga sasakyan, nagmamadali, sabay-sabay na parang mga alon ng ingay na hindi niya kailanmang maramdaman sa loob ng kanyang tahimik at marangyang mundo. Anak siya ng bilyonaryong negosyante na si Don Ramon Vergara, ang kilalang CEO ng isa sa pinakamalalaking construction company sa bansa. Mula pagkabata, nakasanayan na niya ang disiplinang mahigpit, ang mga utos ng ama na laging may kasamang paalala. Huwag bababa sa antas ng mga taong hindi mo kauri. Para kay Alisa, yon ang unang tali sa kanyang kalayaan. Maganda si Alisa, maputi, maayos manamit, at palaging mahinahon sa kilos. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya sa mga social events at charity galas na dinadaluhan, may batang babae pa ring nakulong sa mga utos ng isang ama na mas pinapahalagahan ang pangalan kaysa sa kaligayahan. Wala siyang karapatang pumili kung saan siya pupunta, kung sino ang kakausapin niya, o kung anong buhay ang gusto niya. Lahat ay nakaplano. Mula sa kolehiyong pinasukan hanggang sa mga kaibigan niyang pinili ng kanyang ina para lang tumugma sa antas ng kanilang pamilya. Isang umaga, habang nag-aalmusal sa mahabang mesa, binanggit ng kanyang ama na may project inspection sila sa isang bagong construction site sa Quezon City. "Sumama ka," utos nito habang binabasa ang diaryo. "Kailangan mong matutunan kung paano tumakbo ang negosyo, hindi puro drawing at charity." Tahimik lang siyang tumango. Sa isip niya, iyon na naman ang isa sa mga araw na kailangan niyang magpanggap na interesado kahit ang totoo, gusto lang niyang makatakas kahit sandali mula sa mga dingding na parang kumakain sa kanyang pagkatao. Pagdating nila sa site, bumungad kay Alisa ang tanawin ng mga trabahador na abala sa ilalim ng araw. Amoy semento, bakal, at pawis ang paligid. Ngunit para sa kanya, iyon ang amoy ng totoong buhay. Nakatayo siya sa gilid. Suot ang simpleng blouse at slacks, ngunit halatang hindi siya sanay sa init. Sinabihan pa siya ng bodyguard na huwag lalapit masyado dahil baka madumihan ang sapatos niyang mamahalin. Ngunit habang nakamasid siya sa paligid, napansin niyang may isang lalaking nakayuko. Tila may tinatapos na trabaho sa tabi ng scaffolding. Matangkad ito, kayumanggi at may mga matang seryoso ngunit kalmado. Biglang may tumalsik na putik mula sa lupa, tumama sa kanyang sapatos at bahagya siyang napasigaw. Agad siyang lumapit sa isang tabi. Nagulat nang may tumakbong lalaking trabahador papunta sa kanya. "Miss, pasensya na po," sabi ng lalaki habang mabilis na naglabas ng panyo mula sa kanyang bulsa. "Akin na po, lilinisin ko." Hindi makapagsalita agad si Alisa. Noon lang siya may nakitang ganitong uri ng paggalang. Simple, totoo, walang halong takot o pang-aalipusta. Ngunit bago pa man niya tanggihan, nakita niyang marahan nitong pinunasan ang sapatos niya. Maingat na parang mahalaga iyon sa kanya. "Hindi mo kailangang gawin yan," mahina niyang sabi. Tumingin ang lalaki, ngumiti, at sumagot ng mahinahon. "Wala pong problema. Kung hindi ako ang madudumihan, baka kayo pa ang mapagalitan." Doon siya natahimik. May kung anong init na dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa araw, kundi sa kababaang loob ng taong kaharap niya. Dumating agad ang bodyguard at sinaway ang lalaki. "Huwag mong hawakan si Miss Vergara," sigaw nito. Napaatras si Marco, halatang nahihiya. "Wala po akong masamang ibig." "Tama na," putol ni Alisa habang tinitingnan ang bodyguard. Ayos lang. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang ipagtanggol ang isang taong hindi niya kilala. Napatingin si Marco sa kanya, tila nagulat sa kabaitang ipinakita ng dalaga. Ngunit bago pa sila muling magkausap, tinawag na siya ng kanyang ama. Habang naglalakad siya papunta kay Don Ramon, naririnig pa rin niya sa isip ang boses ni Marco. May simpleng bigat sa tono nito. May katapatan na hindi niya madalas marinig sa mga taong nakapaligid sa kanya. Iyon ang unang araw na naisip niyang may mundo pala sa labas ng kanilang mataas na gusali. Isang mundong puno ng alikabok,
pawis at totoong ngiti. Pag-uwi nila sa mansyon, hindi mawala sa isip ni Alisa ang eksenang iyon. Habang nasa kwarto, binuksan niya ang kanyang sketchbook at iginuhip ang lalaking may hawak na panyo. Ang simpleng kilos na iyon ay paulit-ulit niyang naaalala, parang paalala na may mga taong marangal kahit walang yaman. Kinabukasan, dumaan siya muli sa opisina ng ama. "Dad, may kailangan lang akong dalhin sa site," sabi niya. "I'll check the progress for the PR team." Hindi nagtanong si Don Ramon. Iniisip nitong bahagi iyon ng trabaho ng anak. Ngunit sa totoo lang, gusto lang ni Alisa muling makita ang mga taong nagtatrabaho roon. Gusto niyang maramdaman ulit ang simpleng hani ng site na walang halong formalidad. Nang makarating siya, bumati agad sa kanya ang mga foreman. Ngunit agad niyang hinanap sa paligid si Marco. Nakita niya ito, pawisan, nakaupo sa ilalim ng scaffolding habang nag-aayos ng plano sa lumang notebook. Dahan-dahan siyang lumapit. "Hi," bati niya. Nagulat si Marco, agad na tumayo. "Miss Vergara, akala ko hindi na kayo babalik." Mumiti siya. "Alisa na lang. At mukhang kailangan ko ng tour guide." Mula noon, nagbago ang araw ni Alisa. Sa tuwing makakalusot siya, bumabalik siya sa site para makipagkwentuhan kay Marco. Inakita nito sa kanya kung paano gumawa ng hollow blocks, kung paano sinusukat ang tamang anggulo ng poste, at kung paano magpahinga kahit sa gitna ng pagod. Natutunan niyang ngumiti ng totoo, hindi dahil kailangan magpanggap. At habang pinagmamasdan niya ang lalaking pawisan, ngunit marangal, alam niyang may kakaiba sa pagitan nila. Isang simula ng pagkakaibigang hindi niya alam kung saang hahantong. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakaabang na panganib sa kanilang dalawa. Sapagkat sa mundo ng mga mayayaman, ang pakikipagkaibigan sa isang tulad ni Marco ay hindi basta pinapatawad. Ngunit sa puso ni Alisa, may bagong lakas na umusbong, ang tapang na maranasan kung ano ang tunay na kalayaan. Lumipas ang ilang araw, mula na muli silang magkita ni Marco sa construction site. Sa bawat pagbisita ni Alisa, unti-unti niyang nakikilala ang mundo ng mga trabahador, ang mga halakhak sa oras ng pahinga, ang amoy ng alikabok na humahalo sa pawis, at ang simpleng salo-salo sa ilalim ng tolda. Lahat ng ito ay bago sa kanya. Sa tuwing nataupo siya sa isang sulok, nakamasid lamang, nararamdaman niyang para siyang isa sa kanila, malaya at walang iniisip na reputasyon o apelyido. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bakal si Marco, lumapit si Alisa, dala ang 2 bote ng malamig na tubig. "Para sa'yo," sabi niya habang iniaabot ang isa. Napatingin si Marco, bahagyang nagulat. "Naku, hindi niyo po kailangang mag-abala. Marami namang tubig dito." Napangiti si Alisa. "Hindi ko naman kailangang magpaliwanag sa'yo bilang Miss Vergara, di ba?" "Sabi ko na sa'yo, Alisa lang." Tumawa si Marco at kinuha ang bote. "Sige na nga, Alisa. Pero sa kondisyon, ako na ang bahalang magpakilala sa ibang trabahador. Baka isipin nila inaapi kita kapag nakita nilang pinagsilbihan mo ako." Natawa silang pareho. Sa gitna ng maingay na paligid, tila sila lang ang naririnig ng isa't isa. Unti-unti, naging natural na ang kanilang pagkakaibigan. Kapag may libreng oras si Marco, sinasamahan niya si Alisa mag-ikot sa site. Itinuturo niya ang bawat bahagi ng gusali, kung paano ginagawa ang mga pundasyon, kung gaano kahalaga ang tamang sukat at disiplina. Nakikinig si Alisa ng may pagkamangha. "Hindi ko akalaing ganito kahirap ang paggawa ng isang building," wika niya minsan. "Sa office kasi, puro plano lang ang nakikita ko." Pero ngayon ko lang naramdaman kung gaanong karaming pawis ang kapalit ng bawat haligi. "Ganyan talaga," sagot ni Marco habang pinupunasan ang noo. "Para sa amin, bawat patak ng pawis ay kabuhayan. Hindi man naming pag-aari ang mga gusaling to, pero alam naming may bahagi kami sa bawat pader na itinayo." Tumango si Alisa, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang respeto sa mga taong dati ay hindi niya pinapansin.
Isang araw, habang naglalakad sila sa tabi ng scaffolding, biglang may bumagsak na maliit na piraso ng kahoy mula sa itaas. Muntik na yang tumama kay Alisa, ngunit mabilis na niyakap siya ni Marco at itinabig palayo. Nahulob sila sa gilid ng buhangin, kapwa humihingal. "Ayos ka lang?" tanong ni Marco, hawak pa rin ang kamay niya. Hindi agad nakasagot si Alisa, dahil ramdam niya ang tibok ng puso nito at ang init ng braso na nagprotekta sa kanya. "Oo," mahina niyang sagot. "Salamat." "Pasensya na. Dapat mas maingat kami rito," sabi ni Marco habang inaayos ang helmet nito. "Kung may nangyari sa'yo, baka ako pa ang sisihin ng buong kumpanya." Tumingin si Alisa sa kanya at napangiti. "Hindi ko iisipin yon. Ang mahalaga, ligtas ako." Sa pagitan ng tawa at pagkailang, may unti-unting damdaming umusbong sa kanilang dalawa. Isang pakiramdam na pareho nilang sinusubukang itago. Lumipas ang mga linggo at naging mas madalas na ang pagkikita nila. Sa tuwing natatapos ang trabaho, naglalakad si Marco kasama si Alisa papunta sa kanto kung saan may maliit na karinderya. Doon nila pinagsasaluhan ang simpleng pagkain, adobo, sinigang, o minsan ay pritong galunggong. Para kay Alisa, iyon ang pinakamasarap na hapunan na natikman niya. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa kasamang kwento at tawanan. "Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ko tong karinderyang to," sabi niya minsan habang kumakain ng sinigang. "Siguro kasi dito ako nakakaramdam na totoo lahat." Tumingin si Marco sa kanya, bahagyang ngumiti. "Siguro kasi dito, walang nagmamasid kung mayaman ka o mahirap. Lahat pantay sa mesa. Lahat gutom, lahat kumakain." Napahinto si Alisa sa pagkain. Ramdam ang lalim ng sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat simpleng salitang binibitawan ni Marco, may tinatamaan sa loob niya. Parang matagal nang bahagi ng puso niya ang nagising. Isang gabi, habang papauwi na siya, inihatid siya ni Marco hanggang sa gate kung saan naghihintay ang sasakyan ng kumpanya. "Salamat sa araw na to," sabi ni Alisa. "Bihira akong makaramdam ng ganitong kasayahan." "Baka masanay ka," sagot ni Marco, nakangiti. "Hindi ako sanay sa mga taong kagaya mo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Alisa, kunwaring nagtatampo. "Ibig kong sabihin," sagot ni Marco habang nagkakamot ng batok, "na sa dami ng nakilala kong mayayaman, ikaw lang ang marunong umiti ng walang dahilan." Natawa si Alisa, ngunit sa loob niya may kakaibang kilig na hindi niya maipaliwanag. Sa mga susunod na araw, mas lalo siyang na-excite tuwing may dahilan siyang bumisita sa site. Minsan, nagpapanggap siyang mag-inspect ng progress, pero sa totoo lang, gusto lang niyang makita si Marco kahit sandali. Ngunit hindi nila alam na unti-unti na silang napapansin ng ibang mga trabahador. May mga bulungan na nagsimulang umikot na ang anak ng may-ari ay laging nakikitang nakangii kapag si Marco ang kasama. Isang hapon, habang nagkukwentuhan sila sa lilim ng malaking poste, tinanong siya ni Marco, "Alisa, sigurado ka bang gusto mo tong ginagawa mo?" Ang bumaba sa amin, makihalubilo. Tumingin siya sa lalaki, seryoso ang mga mata. "Hindi ko ito ginagawa para ipakita na mabait ako. Ginagawa ko to dahil gusto kong maramdaman ang buhay na wala sa apat na sulok ng mansyon namin. At siguro dahil may taong nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang mga simpleng bagay." Hindi na kumibo si Marco. Ngunit sa ilalim ng araw na palubog na, sapat na ang kanilang tinginan upang maunawaan ang damdaming unti-unting tumitibok sa pagitan nila. Isang lihim na pagmamahalan na magdudulot ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Habang lumilipas ang mga araw, naging lihim na bahagi na ng buhay ni Alisa ang mga sandaling kasama niya si Marco. Sa tuwing magpapaalam siyang pupunta sa opisina ng ama para mag-obserba, ang totoo ay pumupunta siya sa construction site upang makausap ang lalaking bumago sa pananaw niya sa mundo. Minsan, umaakyat sila sa itaas ng gusali na halos kalahati pa lang ang natatapos. Doon, habang tanaw ang abalang lungsod, nagkwekwentuhan sila tungkol sa buhay, mga pangarap, at mga bagay na hindi nila kailanman nasasabi sa iba. "Alam mo, Marco,
sabi ni Alisa habang hinahawi ang buhok na tinatangay ng hangin. Ang ganda pala ng tanawin kapag galing sa baba. Ngumiti si Marco, nakatingin din sa malayo. Maganda talaga, lalo na kung pinagpaguran mo bago mo marating. Napatingin siya kay Alisa at idinagdag, katulad mo siguro, hindi mo lang napapansin na maganda rin ang tanawin sa ibaba kasi sanay kang nasa taas. Napatawa si Alisa pero sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng katotohanan iyon. Sa bawat salita ni Marco, tila may tinuturuang aral ang buhay na hindi niya natutunan sa mga eskwelahan ng mayayaman. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Dumating sa punto na hindi na nila kailangang magsalita para magkaintindihan. Isang tingin lang ni Marco, alam na ni Alisa kung anong iniisip niya. Kapag pagod ito sa trabaho, dinadala niya ng merienda. Kapag siya naman ay may mabigat na loob dahil sa mga pangaral ng ama, nakikinig si Marco ng walang panghuhusga. Sa gitna ng putik at bakal, nahanap ni Alisa ang payapang espasyo na matagal niyang hinanap sa loob ng mga mamahaling silid ng kanilang bahay. Isang hapon, habang nagsasaayos ng mga dokumento ang mga engineer, napagpasyahan ni Alisa na magtimpla ng kape sa maliit na barracks ng mga trabahador. "Ako na," sabi niya kay Marco nang tangkain nitong tulungan siya. "Matagal na akong hindi nakapagtimpla ng sarili kong kape. Laging may gumagawa para sa akin. Gusto kong subukan ulit." Habang pinagmamasdan siya ni Marco, napangiti ito. "Kung ganyan palagi ang mga boss, siguro mas gagaan ang trabaho namin." Natawa si Alisa at iniabot sa kanya ang mainit na tasa. "Sige, ikaw muna ang unang titikim. Sabihin mo kung pasado sa panlasa ng isang construction worker." Tinanggap ni Marco ang tasa at uminom. Halatang nagulat ito sa lasa. "Medyo matabang pero ayos lang. Basta ikaw ang gumawa, espesyal to." Napatawa si Alisa at tinapik siya sa balikat. "Hindi mo kailangang bulahin ako." Ngunit bago pa man matapos ang tawanan, napansin nilang may papalapit na 2 empleyado ng kumpanya. Agad na nagpalitan ng tinginan ang dalawa at bumalik sa kanya-kanyang ginagawa. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ng mga iyon ang sandaling iyon ng kasiyahan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng plano si Marco, lumapit ang isang kapwa-trabahador at bumulong. "Pare, baka delikado yung ginagawa mo. Anak ng may-ari yon. Baka mapahamak ka." Napahinto si Marco, pero kalmado siyang ngumiti. "Wala kaming ginagawang masama. Magkaibigan lang kami." "Kahit pa," sagot ng isa. "Sa ganitong mundo, hindi ka dapat nakikita na malapit sa mga tulad nila. Laging may presyo ang pakikipagkaibigan kapag mayaman ang kabila." Habang iniisip ni Marco ang mga salitang iyon, dumating si Alisa na may dalang makakain. "Ayos ka lang?" tanong niya. Napansin ang katahimikan ng lalaki. "Ayos lang." Sagot nito, pilit nang ngumiti. Medyo pagod lang. Alam ni Alisa na may hindi sinasabi si Marco, ngunit hindi niya ito pinilit. Sa halip, nagkwentuhan sila ng magagaan na usapan tungkol sa mga pangarap ni Marco para sa pamilya niya. "Gusto kong magpatayo ng bahay para sa nanay ko," sabi nito. "Yung may maliit na hardin lang at bubong na hindi tumutulo kapag umuulan. Simple lang, pero masaya." Tahimik lang na nakikinig si Alisa, sabay sabi, "Alam mo, hindi ko pa nararanasan mangarap ng ganyan. Siguro kasi lahat ng gusto ko, ibinibigay agad. Pero sa totoo lang, mas masarap yata yung pinaghihirapan." "Totoo yan," sagot ni Marco. "Kasi kapag pinaghirapan mo, bawat bato at pako may kasamang kwento." Ngunit sa gitna ng kanilang mga tawa at pangarap, may unti-unting sumisilip na panganib. Isang gabi, habang nasa hapag si Don Ramon, may tumawag mula sa site. Isa sa mga project managers ang nagsumbong tungkol sa anak niyang laging nakikitang kasama ng isang trabahador. Nanlamig si Alisa nang marinig mula sa ama, "Bukas pupunta ako sa site. Gusto kong makita kung totoo ang sinasabi nila." Kinabukasan, dumating si Don Ramon nang hindi inaasahan. Lahat ng mga trabahador ay agad na nag-ayos ng kanilang mga sarili. Si Alisa, na noon ay kausap si Marco sa isang sulok, ay napatayo agad nang makita ang sasakyan ng ama.
Tumitig ito sa kanya, malamig ang mga mata. Ano ginagawa mo rito, Alisa? Mahina ngunit mabigat ang boses nito. Nagmamasid lang, Dad, sagot niya, pilit na kalmado. Ngunit bago pa man siya makalapit, itinuro ng project manager si Marco. Sir, siya po yung laging nakakasama ni Miss Alisa. Lumingon si Don Ramon kay Marco, mahigpit ang tingin. Ikaw ba ang lalaking yan? Tahimik na tanong nito. Opo sir, sagot ni Marco. Diretso ang paningin. Kaibigan ko po ang anak ninyo. Wala po akong masamang intensyon. Ngunit tumalim ang boses ni Don Ramon. Wala kang karapatang lumapit sa kanya. Kung gusto mong manatili sa trabaho mo, lumayo ka sa anak ko. Hindi nakapagsalita si Alisa. Nanginginig ang kamay. Dad, huwag mo naman siyang pagalitan. Ngunit tinutol siya ng ama. Uuwi ka ngayon. At ikaw, sabay tingin kay Marco. Bukas wala ka na rito. Habang umaalis kang sasakyan, tumingin si Alisa sa labas ng bintana. Nakita niya si Marco, na tahimik lang na nakatayo. Walang galit sa mukha, tanging lungkot at pagtanggap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alisa ang sakit ng pagtahiwalay. Hindi dahil sa utos ng ama, kundi dahil alam niyang sa simpleng sandaling iyon, may bahaging hindi na kailanmang maibabalik. Magmula ng araw na iyon, tila nawala ang kulay sa mundo ni Alisa. Inagbawalan siyang lumabas ng bahay at binantayan ng mahigpit ng mga kasambahay. Ang dating tahimik na mansyon ay lalo pang tumahimik, parang bawat sulok ay may kasamang paalala ng mga salitang iniwan ng kanyang ama. Tuwing gabi, nakatanaw lang siya sa bintana ng kanyang silid. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Doon madalas niyang naaalala si Marco. Ang mga ngiti nito, ang mga kwento tungkol sa buhay at ang mga simpleng sandaling puno ng tawa sa gitna ng alikabok at ingay ng construction site. Sa mga araw na lumipas, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung tama bang suwayin ang ama para sa isang damdaming ngayon pa lang niya naramdaman. Ngunit tuwing naiisip niya ang kabutihan ni Marco, alam niyang hindi iyon maling pagmamahal. Sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin niyang makahanap ng paraan para makausap ito. Ilang beses siyang nagtangkang lumabas ng palihim, pero laging nahuhuli ng kanilang mga buwardya. Hanggang sa isang gabi, nang makatulog ang lahat, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at lumabas. Tahimik na tinahak ang daan palabas ng kanilang bakuran. Habang naglalakad sa dilid ng kalsada, ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa balat. Pagdating niya sa lugar kung saan naroon ang dating construction site, wala na roon ang mga trabahador. Sarado na ang gate, tapos na ang proyekto, at tanging katahimikan ang bumungad sa kanya. Napaluhod siya sa tabi ng pader. Pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Marco, mahina niyang sabi, sana hindi mo ako kinasusuklaman. Samantala, si Marco ay bumalik sa kanilang probinsya sa Bulacan matapos matanggal sa trabaho. Ang unang mga linggo ay mabigat. Kahit pilit niyang iniiwasan ang pag-iisip, hindi niya magawang kalimutan ang mukha ni Alisa, ang mga mata nitong puno ng kabutihan at ang tawa nitong parang musika sa gitna ng pagod. Madalas siyang tumitig sa langit tuwing gabi, iniisip kung ano na ang nangyayari sa dalaga. Minsan ay iniisip niyang magpadala ng liham pero natatakot siyang baka lalo lang itong mapahamak. Kaya't pinili niyang manahimik, itinuon ang sarili sa pagtulong sa kanyang ina sa maliit nilang tindahan. Habang nagluluto si Marco ng almusal isang umaga, lumapit ang kanyang ina. Anak, nakita ko yung mga papeles mo. May hiring daw sa Maynila para sa bagong construction project. Malaki ang sahod. Tahimik lang si Marco habang iniisip ang sinabi. Ma, hindi ko pa sigurado kung gusto kong bumalik doon. Anak, sabi ng ina, hindi ka pwedeng magtagon sa nakaraan. Minsan, ang mga sugat, gumagaling lang kapag hinarap mo ulit. Napatingin siya sa ina at ngumiti ng mahina. Siguro nga ma, baka panahon na rin para bumangon ulit. Pagkaraan ng ilang linggo, nagpasya si Marco na bumalik sa Maynila. Hindi na siya bumalik sa dati nilang site. Bagkus ay nag-apply siya sa ibang kumpanya. Nagsimula siya sa mababang posisyon. Pero dahil sa kanyang kasipagan at disiplina,
Mabilis siyang nakilala ng mga engineer at foreman. Sa bawat proyekto, pinakita niya ang galing at tapat na trabaho. Unti-unti nakalimutan niya ang sakit. Ngunit hindi ang alaala ng babaeng nagturo sa kanya kung paano tumingin sa buhay na may pag-asa. Samantala, sa mansyon, nagsimulang maramdaman ni Don Ramon ang pagkailang sa katahimikan ng kanyang anak. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin niyang hindi pa rin nagsasalita si Alisa. "Alisa," sabi niya, "hindi mo ba ako naririnig? May ipinapagawa ako sa iyo sa opisina bukas." Dahan-dahang tumingin ang dalaga. "Dad," mahinahon niyang sabi, "bakit kailangang ikaw palagi ang magdesisyon sa buhay ko? Hindi mo man lang tinanong kung masaya ako." Napatigil si Don Ramon, halatang nagulat sa lakas ng loob ng anak. "Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo," sagot nito. "At sa palagay mo, alam mo?" balik ni Alisa. "Kung alam mo, bakit ako ganito? Mayaman tayo pero pakiramdam ko, wala akong halaga." Tumayo siya at umalis ng hapag habang nakatitig lang ang ama, hindi makapagsalita. Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Alisa na hanapin ang sarili. Pinakiusapan niya ang kaibigan niyang si Lian na tulungan siyang makahanap ng trabaho. "Hindi ko kailangan ng malaking sweldo," sabi niya. "Gusto ko lang maramdaman na kaya kong tumayo sa sarili kong paa." Tinulungan siya ni Lian at sa ilang linggo, nakapasok siya bilang volunteer sa isang charity foundation na tumutulong sa mga mahihirap na pamilya. Sa unang beses, nakaramdam siya ng tunay na saysay sa ginagawa. Tuwing tumutulong siya, naaalala niya si Marco, ang simpleng lalaki na nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang maliit na bagay. Isang araw, habang abala siya sa pamimigay ng relief goods, biglang may lumapit na lalaking tila pamilyar. May dalang listahan ito ng mga materyales para sa bagong pabahay project ng foundation. Nang tumingin siya, nanigas siya sa kinatatayuan, si Marco. Medyo mas maitim na ngayon ang balat, mas malaki ang katawan, at may kumpiyansa sa bawat kilos. Pero ang ngiti, iyon pa rin, ang ngiting nakapagpapakalma sa kanya. "Marco?" mahina niyang sabi. Napatingin ang lalaki at sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras. "Alisa," sagot nito. Halos hindi makapaniwala. "Hindi ko akalaing dito pa tayo magkikita." Napangiti si Alisa, luhaan ang mga mata. Siguro talagang ginusto ng tadhana. Mula sa pagkakahiwalay at sakit, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit alam nilang iba na ang mundong ginagalawan nila ngayon. Pareho na silang may sugat at aral at sa gitna ng mga taong tinutulungan nila, ramdam nilang muling binibigyan sila ng pagkakataong patunayan na minsan, kahit anong agwat ng antas o yaman, ang puso pa rin ang tunay na batayan ng halaga ng tao. Matapos ang di inaasahang pagkikipa nila sa charity project, naging madalas na muli ang pag-uusap ni Alisa at Marco. Sa unang linggo, pareho pa silang mailap, parang natatakot na muling mabuhay ang mga alaala. Ngunit habang sabay silang nagtatrabaho sa proyekto, unti-unti silang bumalik sa dati nilang samahan. Sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga tingin, may kasamang ngiting matagal nang nawala. Sa mga sandaling iyon, tila binibigyan muli sila ng pagkakataon ng tadhana para ayusin ang lahat ng nasira. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga kahon ng materyales, nagtanong si Alisa, "Kailan ka bumalik sa Maynila?" Sagot ni Marco, "Matagal na rin. Sinubukan kong magsimula ulit. Ayokong manatili sa nakaraan. Pero hindi ko inakalang makikita pa kita." Tahimik lang si Alisa, nakayuko habang hinahawakan ang listahan ng mga gamit. "Hindi rin ako tumigil sa pag-iisip sa'yo," mahinang sabi nito. Napatingin si Marco sa kanya, kita sa mga mata ang paghanga at paggalang. "Salamat, pero ayokong ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi ko gustong makasira ng relasyon mo sa pamilya mo." Tumamo si Alisa. "Wala ka namang sinira, Marco. Ang totoo, ikaw pa nga ang nagturo sa akin kung paano tumindig sa sarili ko." Sa mga simunod na araw, lalo silang naging malapit.
Ngunit ang balita ng muling pagkikita nila ay mabilis na kumalat. Isang empleyado sa foundation ang nagkwento sa media team ng Vergara Corporation. At hindi nagtagal, umabot ang balita kay Don Ramon. Galit na galit ito nang malaman na ang anak niyang si Alisa ay nakikipag-ugnayan pa rin sa trabahador na minsan nang tinanggal niya. Kaagad nitong ipinatawag ang mga board members at inutusan ang isa sa mga tauhan na ipatawag si Alisa sa opisina. Kinabukasan, dumating si Alisa sa main office ng Vergara Corporation. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby, ramdam niya ang titig ng mga tao sa paligid. Lahat ay tila alam ang tungkol sa kanya. Pagpasok niya sa conference room, naroon ang kanyang ama, seryoso, malamig at puno ng galit sa mga mata. "Ano ba talaga ang problema mo, Alisa?" sigaw nito. "Ginagawa mo bang laro ang pangalan ng pamilya natin? Una, pinahiya mo ako sa mga board members. Ngayon, ginagawang palabas ang buhay mo sa mga taong hindi mo kauri." Hindi agad nakasagot si Alisa. Nanginginig ang mga kamay. "Dad, hindi ko sinasadyang ipahiya ka. Hindi mo lang alam kung gaano kabuti si Marco. Hindi siya katulad ng iniisip mo." Ngunit lalo lang nagalit si Don Ramon. "Kabuti, anak, walang mabuti sa lalaking ginagamit lang ang pangalan ng anak ng bilyonaryo para umasenso. Isa lang siyang trabahador. Hindi mo ba naiintindihan?" Umiyak si Alisa pero hindi siya umatras. "Kung ganun po ang tingin ninyo sa kanya, ibig sabihin ganun din po kayo tumingin sa lahat ng nagtatrabaho sa ilalim ninyo. Kaya pala wala kayong nakikitang halaga sa mga taong nagsusumikap para sa inyo." Tumayo siya at tiningnan ang ama sa mata. "Kung ito ang presyo ng pagiging anak ninyo, mas pipiliin kong mawalan ng apelyido kaysa mawalan ng puso." Pagkatapos ng tensyosong pag-uusap, umalis si Alisa sa opisina. Naiwan si Don Ramon na tahimik. Halatang nasaktan sa mga sinabi ng anak, ngunit bingi pa rin sa katotohanan. Samantala, kinausap ng mga tauhan ni Don Ramon ang HR ng foundation at naglabas ng lihim na utos, tanggalin si Marco sa proyekto. Kinabukasan, habang nasa field si Marco, nilapitan siya ng head supervisor. "Marco, pasensya na. May utos mula sa itaas. Hindi ka na raw kailangan sa project." Tahimik lang siya, ngunit halata sa mukha ang bigat ng narinig. "Sige po," sagot niya, pilit na kalmado. "Salamat sa pagkakataon." Nang malaman ni Alisa ang nangyari, agad siyang pumunta sa opisina ng foundation. "Bakit siya tinanggal?" tanong niya sa head. "Alisa, wala kaming magagawa. May direktang utos mula sa Vergara Corporation." Tumakbo siya palabas, halos hindi alam kung saan pupunta. Sa huli, dumiretso siya sa barong-barong kung saan pansamantalang naninirahan si Marco. Pagdating niya, nakita niyang nag-iimpake na ito ng mga gamit. "Aalis ka na naman?" tanong ni Alisa, halos hindi mapigilan ang luha. Tumigil si Marco sa ginagawa at lumapit sa kanya. "Wala akong magagawa. Hindi ko kayang ipagsugal ang trabaho ng ibang kasama ko. Alam kong kapag pinilit ko pa, pati sila madadamay. Hindi mo man lang ba ako ipaglalaban?" tanong ni Alisa. Nanginginig ang tinig. "Alisa," sagot ni Marco, mahinahon ngunit mabigat. "Hindi ko kailangang ipaglaban ka para patunayan ang pagmamahal ko. Ang pag-ibig hindi sinusukat sa gulo na kaya mong pasukin, kundi sa katahimikan na kaya mong ibigay. Ayokong sirain ang buhay mo, lalo na kung ang kalaban natin ay ama mo mismo." Lumapit siya kay Alisa at hinawakan ang kamay nito. "Darating ang araw na hindi mo na kailangang mamili kung sino ang pipiliin mo, ang puso mo o ang pamilya mo. Pero sa ngayon, gusto kong manatili kang buo, kaya kung kailangan kong lumayo, gagawin ko." Napaiyak si Alisa pero tumango. "Kung yan ang tingin mong tama, hihintayin kita, kahit gaano katagal." Sa gabing iyon, umalis si Marco nang walang paalam sa iba. Si Alisa naman ay nanatiling gising, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, kagaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya iyak ng iyak. Sa halip, ipinanako niya sa sarili na balang araw babangon siya hindi bilang anak ng isang bilyonaryo, kundi bilang babaeng kayang tumayo sa sariling mga paa.
Dahil kahit ang puso niya ay sugatan, buo pa rin ang paniniwala niyang hindi kailanman maling magmahal ng isang taong marangal. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila ni Marco. Pagkalipas ng ilang buwan, nanatiling tahimik ang buhay ni Alisa. Umalis siya sa foundation at nagsimulang magtrabaho bilang volunteer sa iba't ibang proyekto sa mga probinsya. Sa bawat lugar na kanyang napupuntahan, ramdam niya ang unti-unting paghilom ng puso. Ngunit sa bawat sandaling tumatahimik ang paligid, bumabalik sa kanya ang alaala ni Marco, ang tinig nito, ang ngiting nagbibigay ng lakas, at ang huling sandaling magkahawak sila ng kamay bago ito tuluyang lumayo. Sa kabila ng pangungulila, pinili niyang magpakatatag at magpatuloy sa pagbuo ng sarili. Sa Maynila, patuloy na lumago ang karera ni Marco. Sa kanyang kasipagan at katalinuhan, mabilis siyang napansin ng mga nakatataas sa bagong kumpanya. Pinadala siya sa Cebu upang pangasiwaan ang malaking proyekto ng isang international firm. Hindi madali ang mga unang buwan, ngunit sa tulong ng kanyang disiplina at kababaang loob, nakuha niya ang tiwala ng lahat. Mula sa pagiging ordinaryong trabahador, naging site engineer siya makalipas ang 2 taon. Hindi siya tumigil sa pag-aaral. Tuwing gabi, nag-aaral siya ng civil engineering habang nagtatrabaho sa araw. Ang dating lalaking takot, lumapit sa anak ng bilyonaryo, ngayon ay marunong ng manindigan at mangarap ng mas malaki. Isang gabi, habang nag-iisa sa barracks, binuksan niya ang lumang notebook na palagi niyang dala. Sa gitna ng mga lumang sulat kamay na plano at sketches, nakasulat doon ang isang pangalang hindi niya kailanman binura. Alisa. Sana masaya ka na, bulong niya habang nakatingin sa buwan. Kapag dumating ang panahon, gusto kong makita kang ngumingiti ulit, kahit hindi na ako ang dahilan. Lumipas pa ang mga taon. Si Alisa ay nagtagumpay sa kanyang sariling landas. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa charity work, nakapagtayo siya ng sariling foundation na tumutulong sa mga kabataang walang kakayahang mag-aral. Pinangalanan niya itong Project Liab, isang paalala ng apoy na minsang nagpasigla sa puso niya at nagturo sa kanya ng totoong halaga ng buhay. Lalong humanga sa kanya ang mga tao. At sa kabila ng pagtutol ng ama noong una, napansin ni Don Ramon ang pagbabago sa anak. Isang araw, habang nag-aayos si Don Ramon ng mga dokumento sa opisina, napatingin siya sa lumang larawan nila ni Alisa. Naalala niya ang mga salitang binitawan ng anak noon. Mga salitang sa una ay kanyang kinamuhian, ngunit ngayon malinaw niyang nauunawaan. Kung ito ang presyo ng pagiging anak ninyo, mas papiliin kong mawalan ng apelido kaysa mawalan ng puso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Don Ramon na mali ang kanyang naging paraan ng pagpapalaki sa anak. Hindi niya kailanman pinahintulutang maranasan ni Alisa ang mundo sa labas ng kayamanan. At ngayong nakikita niya itong matagumpay sa sariling paraan, may bahid ng pagmamakaawa sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkasakit si Don Ramon. Nabalitaan iyon ni Alisa habang nasa isang outreach mission sa Bicol. Agad siyang umuwi sa Maynila at binisita ang ama sa ospital. Nang makita niya itong nakahiga, tila biglang bumalik ang lahat. Ang galit, ang sakit at ang lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na siya ang dating Alisa na madaling masaktan. Lumapit siya sa ama at marahang hinawakan ang kamay nito. Dad, mahina niyang sabi, ako na po ang bahala sa inyo. Dumilat si Don Ramon. Mahinang ngunit malinaw ang tinig. Anak, patawarin mo ako. Maraming taon kitang pinilit maging perpekto. Pero hindi ko nakita na matagal ka ng mas mabuting tao kaysa sa akin. Napaluha si Alisa at yumakap sa ama. Sa sandaling iyon, parang gumaan ang lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Habang nagpapagaling ang ama, dumating ang imbitasyon mula sa isang malaking kumpanya para sa proyekto ng kanilang foundation. Isang housing project para sa mga maralitang pamilya. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng taon. Nang dumating si Alisa sa unang meeting,
Nagulat siya nang marinig ang pangalan ng head engineer ng proyekto, Marco de la Cruz. Napahinto siya, sandaling napatulala. Nang buksan niya ang pinto ng conference room, bumungad sa kanya ang pamilyar na ngiti. Hindi siya makapagsalita, habang si Marco ay tila hindi rin makapaniwala. Tumayo ito at magalang na nag-abot ng kamay. Miss Vergara, mahinahon nitong sabi, ako po ang naitalagang mga siwa sa construction phase ng inyong proyekto. Mumiti siya, bahagyang nanginginig ang boses. Matagal na rin, Engineer de la Cruz. Pagkatapos ng meeting, nagkausap silang dalawa sa labas ng gusali. Tahimik silang naglakad sa paligid. Pareho pa ring may kaba, ngunit may halong saya. Hindi ko inakalang ganito kita makikita ulit, sabi ni Alisa. Ni hindi ko nga alam kung paano magsisimula. Sagot ni Marco, hindi ko rin alam, pero siguro ganito talaga ang tadhana. Maghihiwalay muna para matutong tumindig mag-isa. Natawa si Alisa at tumingin sa langit. At sa huli, ibabalik din kapag pareho ng handa. Mula noon, madalas na silang nagkikita dahil sa proyekto. Ngunit iba na ngayon, hindi na sila ang dalawang batang sumusubok tumakas sa mundo, kundi dalawang taong dumaan sa mga sugat at pagbangon. Sa bawat araw na magkasama silang nagtatrabaho, ramdam nila ang respeto at paghangang hindi na kailangang ipilit. At sa likod ng bawat tagpo, alam nilang unti-unti nang gumuguhit muli ang tadhana ng kanilang kwento. Habang unti-unting natatapos ang proyekto, tumalo si Don Ramon sa groundbreaking ceremony. Sa gitna ng mga tao, pinanood niya ang anak at si Marco na magkasamang nagtatrabaho. Mumiti siya at mahina niyang nasambit, siguro ito na ang tamang panahon. Sa araw na iyon, sa gitna ng mga halakhak ng mga manggagawa at pagaspas ng hangin, muling bumalik ang tibok ng dalawang pusong minsang pinaglayo ng yaman at galit, ngunit muling pinagtagpo ng pagkakataon at pagbabago. Lumipas ang mga linggo mula nang magsimula ang proyekto ng Housing Foundation at sa bawat araw na magkasama sina Alisa at Marco, mas lalong lumalim ang ugnayan nila. Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Wala nang pagtatago, wala nang lihim na pagkikita. Sa halip, magkasamang humaharap sa mga hamon ng trabaho at responsibilidad. Si Marco, bilang head engineer, ay initingala ng mga trabahador dahil sa pagiging makatarungan at hindi mapagmataas. Si Alisa naman, bilang project lead ng foundation, ay minahal ng lahat dahil sa kababaang loob at malasakit. Sa kabila ng mga mata ng mga taong nakamasid sa kanila, wala na silang pakialam. Ang mahalaga, magkasama silang gumagawa ng bagay na may saysay. Isang hapon, matapos ang buong araw ng inspeksyon sa site, naupo si Alisa sa gilid ng hukay kung saan itatayo ang isa sa mga bahay. Lumapit si Marco at naupo sa tabi niya, parehong pagod, ngunit tahimik. Naalala mo yung unang araw natin sa construction site dati? Tanong ni Alisa, bahagyang nakangiti. Hindi ko makakalimutan. Sagot ni Marco, ikaw yung babaeng natalsikan ng simento at ako yung nag-abot ng panyo. Hindi ko rin inakalang yon pala ang magiging simula ng lahat. Napangiti si Alisa, sabay tingin sa mga trabahador na abala sa paligid. Nakakatawa no? Dati, kailangan kong magtago para lang maranasan to. Ngayon, ito na mismo ang buhay na pinili ko. Tahimik lang si Marco sandali bago nagsalita. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kita rito. Hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang taong totoo. Tumawa si Alisa ng mahina. Wala namang masama kung mayaman, Marco. Pero alam ko na ngayon, ang halaga ng tao ay hindi sa yaman o sa apelyido, kundi sa kung paano siya magmahal at tumulong. Napatingin si Marco sa kanya at sa sandaling iyon, nagtagpo ulit ang kanilang mga mata, parehong puno ng paggalang at damdamin na matagal nang hinayaan ng tadhana. Ngunit sa kabila ng magandang takbo ng proyekto, nagsimula na naman ang mga bulong-bulungan. May ilang empleyado ng foundation at mga kontraktor na nagsimulang magtanong kung bakit masyadong malapit ang dalawa. May mga nagsasabing ginagamit daw ni Marco ang pangalan ni Alisa
para makuha ang mas malalaking kontrata. Ang mga usapang ito ay unti-unting kumabot sa media hanggang sa may lumabas na artikulo tungkol sa kanila. Isang tabloid ang naglabas ng balitang anak ng bilyonaryo muling umiibig sa dating trabahador. Sa una, hindi ito pinansin ni Alisa. Ngunit nang makarating ito kay Don Ramon, muling nabuhay ang galit ng ama. Tinawagan agad siya ni Don Ramon kinagabihan. Alisa, anong ginagawa mo? Hindi pa ba sapat ang mga kahihiyan na dinulot mo sa pamilya natin noon? Hindi agad nakasagot si Alisa, ngunit kalmado niyang sinabi, Dad, hindi ko kailangang magpaliwanag sa mundo kung ano ang totoo sa puso ko. Hindi ko na rin kailangang itago kung sino si Marco. Marangal siyang tao. Galit ang tono ni Don Ramon. Marangal? Marangal bang itaya mo ulit ang pangalan natin sa isang trabahador? Ngunit ngayon, iba na si Alisa. Hindi na siya yung batang sumusunod lang. Hindi ko tinitaya ang pangalan natin, Dad. Ang tanging pinangangalagaan ko ay ang sarili kong pagkatao. Wala kang dapat ikahiya. Kinabukasan, dumating si Don Ramon sa site nang walang paalam. Lahat ng manggagawa ay natigilan sa pagdating ng mga sasakyan at bodyguard nito. Lumapit siya kay Marco. Malamig ang tingin. Engineer de la Cruz, maaari ba kitang makausap? Agad na sumunod si Marco sa opisina sa loob ng site. Doon, diretsahang nagsalita ang matanda. Ayoko ng gulo. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mong halaga. Umalis ka lang sa buhay ng anak ko. Tahimik si Marco, tinitigan ang matanda. Ginoo, hindi ko kailangang bayaran ang sarili kong damdamin. Kung gusto niyo akong alisin sa proyekto, tatanggapin ko. Pero hindi ko kailanman tatanggapin na binibili ninyo ang pag-ibig ng anak ninyo. Matagal na katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Don Ramon. Matigas ka rin, katulad ng inaasahan ko. Lumapit si Marco at marahang nagsabi, Hindi po ako matigas, sir. Natutunan ko lang kung paano manindigan sa tama. Kung ayaw niyo sa akin, ayos lang. Pero sana isang araw, makita niyo rin na ang mga tulad naming manggagawa ay may kakayahan ding magmahal ng tapat. Tumalikod si Marco at umalis, habang si Don Ramon ay naiwan, tila napaisip sa mga salitang iyon. Paglabas ni Marco, nakita si Alisa at agad na nilapitan. Anong ginawa ng daddy ko? Tanong niya. Halata ang kaba. Wala, sagot ni Marco, pilit nang umiti. Pinapaliwanag ko lang kung ano ang totoo. At ano ang totoo? Tanong ni Alisa, halos maiyak. Na hindi ako kailanman makikipaglaban sa paraan na ikahihiya mo, sagot ni Marco. Pero hindi rin ako uurong sa paniniwala. Mihang pagmamahal natin ay totoo. Mula noon, mas naging mahigpit ang sitwasyon. May mga trabahador na natakot at umatras sa proyekto dahil sa presyon mula sa Vergara Corporation. Ngunit imbes na sumuko, mas lalo pang nagsikat si Marco. Pinakita niya sa lahat na hindi siya umaasa sa tulong ng iba. Gumugol siya ng mga gabi sa site. Tinitiyak na walang atrasadong trabaho at pinangungunahan pa rin ang mga tauhan kahit pagod. Si Alisa naman, bagamat nasasaktan sa ginagawa ng ama, ay patuloy na tumatayo sa tabi ni Marco. Magkasama silang humaharap sa bawat problema at sa bawat hirap na nalalampasan. Mas lalong lumalalim ang paggalang at pagmamahalan nila sa isa't isa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, sabay silang umupo sa tuktok ng gusaling halos tapos na. Tahimik ang paligid at tanging mga ilaw ng syudad ang nagbibigay liwanag. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito, sabi ni Alisa. Marahang pinisil ang kamay ni Marco. Basta ang alam ko, hanggat may tiwala ka sa akin, hindi ako bibitaw. Tumingin si Marco sa kanya, may halong pagod at pag-asa sa mga mata. Hindi ako bibitaw, Alisa. Dahil kung may natutunan ako sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang may mga laban na hindi mo kailangang ipanalo para manalo. Kailangan mo lang panindigan. Sa sandali iyon, tahimik silang nagyakap habang ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanilang balat. Tanda ng bagong lakas na sabay nilang haharapin. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting natapos ang proyekto. Naging matagumpay ang housing program at maraming pamilya ang nagkaroon ng bagong tahanan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatiling malamig ang relasyon ni Don Ramon kay Marco.
hindi pa rin niya ito kayang tanggapin. Kahit nakitang-kita niya ang pagbabago at dedikasyon ng binata, si Alisa naman ay patuloy na nagtatrabaho sa foundation. Ngunit bawat araw ay may dala pa rin kaba na baka isang araw mawala na naman si Marco sa buhay niya dahil sa kagustuhan ng ama. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng turnover ceremony, dumalaw si Alisa sa ospital kung saan nagpapatingin ang ama. Nagulat siya nang makita itong nakatingin sa lumang larawan nila habang bata pa siya. "Dad," mahinahon niyang bati. Tumingin si Don Ramon at pinilit ngumiti. "Alisa, mabuti at dumating ka. Gusto ko sanang makausap ka." Umupo siya sa tabi ng ama at marahang tinanong, "Tungkol saan po?" Huminga ng malalim si Don Ramon bago nagsalita. "Tungkol sa lalaking iyon, kay Marco." Tahimik lang si Alisa, naghihintay ng susunod na sasabihin. "Alam mo, matagal kong pinag-isipan. Matigas ang ulo ko nun. Akala ko kayang kontrolin ng pera at impluensya ang lahat. Pero habang pinagmamasdan ko siya kanina sa seremonya, nakita kong kung paano kanya pinoprotektahan, kung gaano siya kaseryoso sa ginagawa. Hindi ko na siguro dapat hadlangan ang taong kayang magmahal ng tapat." Napaluha si Alisa. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang iyon mula sa amang matagal nang sarado ang isip. "Dad, salamat," mahina niyang sabi. "Hindi ko naman po hinihiling na tanggapin ninyo siya agad, pero salamat sa pagbibigay ng pagkakataon." Ngumiti si Don Ramon, marahan ngunit totoo. "Siguro panahon na rin para matutunan kong pakinggan ang puso ng anak ko. Baka kasi doon ko lang makita ang mga bagay na matagal kong hindi napansin." Ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon, ipinatawag ni Don Ramon si Marco sa kanyang opisina. Kinabahan ang binata, ngunit hindi siya umatras. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo ang matanda, may dalang mga dokumento sa mesa. "Engineer de la Cruz," panimula ni Don Ramon, "maraming taon akong naging bingi sa katotohanan. Pinilit kong sukatin ang halaga ng tao batay sa yaman. Pero ikaw, ipinakita mong may mga bagay na mas mataas pa sa pera. Ang dignidad at marangal na puso." Tahimik lang si Marco, ngunit halata ang kabog ng dibdib. "Gusto kong malaman mo na kung ikaw ang pinipili ng anak ko, hindi na ako tututol." Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. "Sir, hindi ko alam ang sasabihin ko. Maraming salamat po. Hindi ko po ito inasahan." Tumangulang si Don Ramon at idinagdag, "May isang pakiusap lang ako. Sana protektahan mo siya. Huwag mong hayaang maranasan niya muli ang sakit na dulot ng mundo na hindi marunong umunawa." Tumingin si Marco sa kanya, seryoso. "Iyan po ang pangako kong hindi ko sisirain." Paglabas ni Marco ng opisina, agad siyang nagtungo sa site kung saan naroon si Alisa. Nang makita siya nito, agad siyang niyakap ng mahigpit. "Anong nangyari?" tanong ni Alisa. May halong kaba at saya. Ngumiti si Marco, may bahagyang luha sa mata. "Tanggap na tayo, Alisa. Tanggap na ng tatay mo." Napaiyak si Alisa, napayakap ng mahigpit sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala na silang kailangang itago o ipaglaban-laban sa mundo. Simula noon, naging mas magaan ang lahat. Si Don Ramon ay madalas nang bumibisita sa proyekto, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama na nagmamasid sa bagong yugto ng buhay ng anak. Nakikita niya kung paano ginagabayan ni Marco ang mga trabahador, kung paano nito tinutulungan ang mga pamilya sa bagong tirahan, at kung paano niya pinapahalagahan ang bawat detalye ng proyekto. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napapahanga ng kababaang loob ng binata. Isang gabi, pagkatapos ng kasiyahan sa pagtatapos ng proyekto, naggayayaan ang lahat na maghapunan sa simpleng karinderya malapit sa site. Isang lugar na minsang naging simula ng pagkakaibigan nina Marco at Alisa. Habang kumakain, napansin ni Alisa na abala si Marco sa pakikipagkwentuhan sa mga trabahador. Nakaingin lang siya rito, napapangiti habang pinagmamasdan kung gaano ito marunong makihalubilo sa lahat. Lumapit sa kanya ang ama, hawak ang tasa ng kape. "Alam mo anak," sabi ni Don Ramon, "ngayon ko lang naramdaman
na mali pala ang pagiging masyadong mataas. Minsan, kailangan mo lang umupo sa tabi ng mga taong ito para maintindihan kung gaano kababaw ang mga bagay na akala mo ay sukatan ng tagumpay. Basta po tandaan ninyo, sagot ni Alisa habang nakangiti. Hindi kailangang maging mayaman para maging mabuting tao. Tumango ang matanda, sabay sabing, tama ka, at siguro, ito na rin ang paraan ng tadhana para turuan ako ng aral. Makalipas ang ilang buwan, bumuti ang kalagayan ni Don Ramon. Muling bumalik sa opisina, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang pamumuno. Hindi na ito kasing higpit at mas pinahahalagahan na niya ang kalagayan ng mga empleyado. Si Marco naman ay tinanggap bilang consultant engineer ng Vergara Corporation. Maraming nagulat, ngunit karamihan ay natuwa dahil alam nilang karapat-dapat siya. Si Alisa naman ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng foundation at ngayon ay kasama na si Marco sa pagplano ng mas malalaking proyekto para sa mga mahihirap. Isang araw, sa gitna ng meeting, tinanong ni Marco si Alisa, "Naalala mo pa ba yung unang pangarap natin?" Napangiti siya, na makagawa ng bahay na hindi lang pundasyon ang matibay, kundi ang puso ng bawat taong titira roon? Tumango si Marco. Ngayon, natutupad na natin yon. Natahimik si Alisa sabay bulong. At natutupad din ang pangarap kong makita kang malaya, Marco. Malaya at marangal gaya ng dati mong ipinangako. Habang nagpatuloy ang araw, hindi nila napansin ang pagdating ni Don Ramon sa likod ng silid. Tahimik itong nakamasid, may ngiti sa labi. Sa wakas, nakita niya ang dalawang taong minsang pinaglayo ng yaman at paniniwala, ngunit muling pinagtagpo ng panahon at pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam niyang tama na ang kanyang naging desisyon. Ang hayaan ang anak niyang pumili ng sarili nitong kaligayahan. At sa ilalim ng mainit na liwanag ng araw, nagsimula na ang bagong kabanata ng buhay nila. Hindi bilang anak ng bilyonaryo at trabahador, kundi bilang dalawang taong nagtagpo para magtayo ng tahanang. Ang pundasyon ay pag-ibig at respeto. Pagkalipas ng ilang taon, marami nang nagbago sa buhay ni Alisa at Marco. Mula sa unang proyekto nilang pinagtulungan, lumawak ang kanilang foundation at nakilala sa buong bansa bilang isa sa mga pangunahing organisasyon na tumutulong sa mga pamilyang walang tirahan. Sa bawat programang ipinatayo nila, palaging kasama ang mga prinsipyo na kanilang natutunan sa simula, ang sipag, respeto at pagkakapantay-pantay. Si Alisa ay naging kilalang tagapagsalita sa mga forum tungkol sa social development, habang si Marco ay kinikilala bilang isa sa mga pamamaisang na engineer sa larangan ng sustainable housing. Sa bawat proyekto, pareho silang nakikita ng publiko bilang simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Isang umaga, habang naglalakad si Alisa sa bagong itinayong compound ng foundation, napansin niyang maraming mga batang naglalaro sa paligid. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napangiti siya. Naalala ang unang araw nilang dalawa ni Marco sa dating construction site. Ilang taon na ang lumipas, ngunit malinaw pa rin sa isip niya ang bawat detalye, ang alikabok, ang pawis, at ang unang beses niyang nakita ang ngiting nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Lumapit si Marco, suot pa rin ang kanyang simpleng polo at sapatos na may bahid ng semento. Tila ang daming nagbago, pero parang ikaw, ganun pa rin. Sabi nito habang nakangiti, "Hindi na ako yung Alisa na takot madumihan." Sagot niya, nakangiti rin. "At ikaw, hindi na rin yung trabahador na laging nag-aabot ng panyo." Tumawa silang pareho, parang dalawang taong dumaan sa mahabang paglalakbay, ngunit hindi na kailangang magpaliwanag kung gaano nila pinahahalagahan ang bawat hakbang. Habang umuusad ang mga buwan, napagdesisyonan nilang palawakin ang foundation sa Visayas at Mindanao. Si Marco ang nanguna sa disenyo ng mga bagong bahay, habang si Alisa ang humawak ng operasyon. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay ang pagod at mga bagong hamon. Isang araw, sa gitna ng isang site inspection sa Davao, nakaramdam si Marco ng matinding hilo at panghihina.
Pinilip niyang magtrabaho, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Agad siyang dinala ni Alisa sa ospital at doon nila nalaman na may iniindang matinding pagod at anemia dahil sa sobrang trabaho. Halos hindi makapagsalita si Alisa habang pinagmamasdan siyang nakahiga sa kama, maputla ngunit kalmado. Kailangan mong magpahinga, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Napangiti si Marco kahit nanghihina. Hindi ko kasi kayang hayaang bumagal. Ang lahat, Alisa, ang daming umaasa sa atin. Tumulo ang luha ni Alisa. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Sapat ka na, Marco. Sapat ka na para sa kanila at higit sa lahat. Sapat ka na para sa akin. Habang nagpapagaling si Marco, hindi siya iniwan ni Alisa kahit sandali. Doon nila napagtanto na sa lahat ng pinagdaanan nila, hindi na lang proyekto o layunin ang nag-uugnay sa kanila, kundi ang pagmamahalan na patuloy na lumalalim sa bawat pagsubok. Ilang linggo matapos siyang makalabas ng ospital, bumalik si Marco sa foundation at sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa mga tauhan. Boss, akala namin hindi ka na babalik. Biro ng isa sa mga trabahador. Ngumiti si Marco at sagot, hindi ako mawawala hanggat may mga bahay pa tayong kailangang itayo. Sa tabi niya, nakangiti si Alisa, ramdam ang matinding pagmamalaki. Hindi lang dahil sa galing ni Marco, kundi dahil sa katatagan at kababaang loob na hindi kailanman nagbago. Pagkaraan ng ilang buwan, ginanap ang isang malaking pagtitipon para sa ika-5 anibersaryo ng foundation. Dumalo si Don Ramon, na ngayon ay mas malumanay at mapagpakumbaba. Hindi na siya ang dating lalaking mataas ang tingin sa sarili. Sa halip, isa na siyang ama na masayang pinagmamasdan ang anak na matagumpay, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihan. Habang nagsasalita si Alisa sa entablado, nakatingin siya kay Marco na tahimik na nakaupo sa harap. May mga matang puno ng pagmamalaki. Ang pundasyon ng bawat bahay ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Wika ni Alisa sa harap ng mga tao. Ito ay gawa sa tiwala, malasakit, at pag-ibig. At kung may natutunan ako sa buhay, iyon ay ang aral na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa dami ng pusong natutulungan nating tumayo muli. Tumayo si Marco at marahang pumalakpak, kasunod ng lahat ng naroon. Pagkatapos ng programa, lumapit si Don Ramon kay Marco. Anak ka na sa akin, Marco, sabi nito, sabay tapik sa balikat ng binata. Maraming salamat sa pagturo sa akin ng bagay na matagal kong hindi nakita. Ang halaga ng mga taong tahimik lang na gumagawa. Napangiti si Marco at sagot, kung hindi rin po sa inyo, sir, baka hindi ko natutunan kung gaano kahalaga ang magpatawad. Tumango si Don Ramon, halatang emosyonal. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabuo ang kapayapaan sa pagitan nila. Ilang linggo pagkatapos ng selebrasyon, naglakad sina Marco at Alisa sa lugar kung saan itinayo ang pinakaunang bahay ng kanilang proyekto. Ang mga dating barracks ay napalitan na ng magaganda ngunit simpleng tahanan, puno ng halakhak ng mga batang naglalaro. Dati, pangarap lang natin to, sabi ni Marco. Ngayon, totoong buhay na. Napangiti si Alisa at marahang hinawakan ang kamay niya. At sa bawat bahay na itinatayo natin, parang itinatayo rin natin ang mga bahagi ng sarili nating puso. Sa paglubog ng araw, sabay silang tumingin sa kalangitan, puno ng pasasalamat sa lahat ng pinagdaanan. Mula sa alikabok ng construction site hanggang sa pagtatayo ng mga tahanan para sa iba, napatunayan nilang walang hadlang na kayang pumigil sa dalawang pusong marunong magmahal, maniwala, at bumuo ng pangarap ng magkasama. Sa tahimik na sandaling iyon, alam nilang natagpuan na nila hindi lang ang isa't isa, kundi ang tahanang matagal na nilang hinanap. Ang tahanang nakatayo hindi sa lupa, kundi sa pag-ibig na walang hanggan. Makalipas ang 5 taon, lalo pang lumawak ang foundation na itinayo ni Alisa at Marco. Sa bawat lalawigan na kanilang napuntahan, naiwan ang marka ng kanilang pagsisikap. Mga bahay na itinayo para sa mga pamilyang walang tirahan, mga paaralang sinimulan para sa mga batang walang pagkakaaong mag-aral.
at mga programang nagtuturo ng kabuhayan sa mga simpleng mamamayan. Hindi lamang sila naging simbolo ng tagumpay, kundi ng pag-asa para sa marami. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, nanatiling mapagkumbaba si Alisa at Marco. Wala sa kanila ang lumimot kung saan sila nagsimula at sa bawat panibagong proyekto, bumabalik pa rin sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang dating construction site, kung saan unang nagtama ang kanilang mga mata. Isang umaga, habang naglalakad sa hallway ng bagong opisina ng foundation, natigilan si Alisa sa harap ng malaking larawan na nakasabit sa pader. Ito ay larawan nilang dalawa ni Marco habang tinatapos ang unang bahay na itinayo nila. Nakatayo sila sa gitna ng alikabok at semento. Parehong pagod, ngunit nakangiti. Lumapit si Marco at ngumiti rin. "Parang kahapon lang, no?" sabi niya. "Oo," sagot ni Alisa. "Kahapon lang pero pakiramdam ko, ilang buhay na ang lumipas simula noon." Humawak si Marco sa balikat niya. "At sa bawat buhay na yon, ikaw pa rin ang pipiliin ko." Napangiti si Alisa at marahang sumandal sa balikat ng asawa niya. Dahil sa mga taong iyon, tuluyan ng pinagsama sila, hindi lamang ng tadhana, kundi ng pangako. Matapos ang ilang buwan, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa pamahalaan upang maging bahagi ng isang malaking proyekto sa Visayas. Isang resettlement program para sa mga biktima ng kalamidad. Pinanggap nila ito dala ang misyon na magbigay ng panibagong pag-asa sa mga taong nawalan ng tahanan. Habang nag-iinspeksyon sa lugar, napansin ni Alisa ang kalagayan ng mga tao. Pagod, gutom, ngunit puno ng determinasyon na bumangon sa harap ng mga ito. Muling naramdaman ni Alisa ang apoy sa kanyang puso. "Marco," sabi niya habang nakatingin sa paligid, "ito ang dahilan kung bakit tayo nagsimula, di ba? Hindi para lang magpatayo ng mga gusali, kundi para magtayo ng panibagong buhay." Tumango si Marco, nakangiti, "At hanggat kaya natin, hindi tayo titigil." Ngunit habang abala sila sa proyekto, dumating ang balita na ikinabigla ni Alisa. Isang hapon, tinawagan siya ng doktor ng kanyang ama. "Miss Vergara," sabi ng boses sa kabilang linya, "kailangan po nating mag-usap tungkol sa kalagayan ng inyong ama." Agad siyang bumalik sa Maynila at doon niya nalaman na bumalik ang karamdaman ni Don Ramon. Sa ospital, nakita niya itong nakahiga, ngunit may ngiti pa rin sa labi. "Anak," mahinang sabi ng matanda, "hindi ako natatakot. Masaya ako kasi nakita kong tumayo ka sa sarili mong paa. Ang lahat ng pagkakamali ko noon, nabayaran ng pagkakataong makita kang matagumpay sa sarili mong paraan." Napaiyak si Alisa at hinawakan ang kamay ng ama. "Dad, hindi niyo kailangang magpaalam pa. Marami pa tayong pwedeng gawin." Tubawa si Don Ramon ng mahina. "Ang mahalaga, anak, natuto akong magmahal nang hindi sinusukat ang halaga ng tao. At sana, ipagpatuloy mo yan. Iyan ang pinakamagandang pamana ko sa iyo." Makaraan ang ilang araw, pumanaw si Don Ramon ng tahimik at payapa. Ang pagkawala ng ama ay nagdulot ng malalim na lungkot kay Alisa. Ngunit sa halip na malugmok, pinili niyang ituloy ang mga proyektong iniwan nito. Sa tulong ni Marco, itinayo nila ang Ramon Vergara Memorial Village, isang komunidad na nagbibigay ng libreng bahay at kabuhayan sa mga manggagawa ng construction industry. Isang parangal sa lalaking minsang nagkamali sa paghusga sa mga ito, ngunit sa huli, natutong magmahal at umunawa. Habang ginaganap ang inauguration, nakatayo si Alisa sa harap ng maraming tao, hawak ang mikropono. "Ang proyektong ito ay hindi lang alay sa aking ama," sabi niya, "kundi sa lahat ng taong katulad ni Marco, mga taong tahimik na nagsusumikap, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa pangarap. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang ang yaman ay nasusukat hindi sa laman ng bulsa, kundi sa dami ng pusong natutulungan mong bumangon." Mula sa hanay ng mga tao, nakatingin si Marco. At sa mata nito, makikita ang labis na pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya,
Tahimik silang naglakad papunta sa likod ng village kung saan nakatayo ang isang maliit na parke. Umupo sila sa isang lumang bangko at sabay na pinagmasdan ang mga batang naglalaro sa paligid. Ang dami na nating pinagdaanan, Alisa, sabi ni Marco. Kung babalikan ko lahat, hindi ko akalain na makakarating tayo dito. Tumingin si Alisa sa kanya, ngumiti at sinabing, ang totoo Marco, kung wala ka, baka hindi ko na kaya. Ikaw yung haligi ng bawat pangarap na itinayo ko. Tahimik silang naghawak ng kamay. Sa pagitan ng mga halakhak ng mga bata at ingay ng hangin, may kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng mga taon, nawala na ang mga sugat ng kahapon at napalitan ng bagong pag-asa. Ang dating anak ng bilyonaryo na takot madumihan at ang dating trabahador na tinanggal sa trabaho ay ngayon ay magkasamang nagtayo ng pundasyong hindi kayang gibain ng panahon. Habang papalubog ang araw, marahang tumayo si Marco at tumingin sa paligid. Alam mo Alisa, sabi niya, kapag nakikita ko to, naiisip ko, hindi pala kailangan maging mayaman para magbigay ng kayamanan sa mundo. Ang kailangan lang, puso at paniniwala. Tumango si Alisa at numiti. At pag-ibig, dagdag niya, dahil yon ang pinakamagandang pundasyon ng lahat. Sa ilalim ng kalangitang unti-unting nagiging kulay kahel. Sabay silang tumawa, hindi dahil sa tagumpay o yaman, kundi dahil alam nilang natagpuan nila ang tunay na dahilan kung bakit sila pinagbuklod ng tadhana. Makalipas ang ilang buwan mula nang maitayo ang Ramon Vergara Memorial Village, lalo pang lumawak ang pagkilala sa foundation nina Alisa at Marco. Sa mga balita at social media, madalas silang tampok bilang mag-asawang nagbago ng pananaw ng marami tungkol sa pagtulong at pagkakapantay-pantay. Ngunit sa kabila ng kasikatan, pinili nilang mamuhay ng simple. Hindi sila tumira sa mga magagarbong bahay o gumamit ng mga luho. Nakatira sila sa loob ng isang simpleng compound na katabi ng village upang mas madali silang makasama sa mga residente at matulungan ang mga nangangailangan. Para sa kanila, iyon ang tunay na kaligayahan. Ang makita ang mga taong dati walang tahanan, ngayon ay masaya at payapang nakatira sa sariling bahay. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pag-iinspeksyon, nakatanggap si Marco ng liham mula sa Board of Directors ng Vergara Corporation. Nakasulat doon ang paanyaya sa kanya upang pamunuan ang bagong departamento ng Construction Development. Nagulat siya at hindi agad makapaniwala. Ilang taon na ang nakalipas mula nang siya ay isang simpleng trabahador na tinanggal ng parehong kumpanya dahil sa relasyon niya kay Alisa. Ngayon, siya na mismo ang hinihinga ng tulong para mamuno sa kanilang bagong direksyon. Agad niyang ipinakita kay Alisa ang liham. Hindi ko alam kung tatanggapin ko, sabi ni Marco. Hindi ko naman hinangad na bumalik doon. Tumitig si Alisa sa kanya at ngumiti. Marco, minsan may mga bagay na hindi tungkol sa pagbabalik, kundi tungkol sa pagtutuwid. Baka ito na yung pagkakataon para ipakita sa kanila kung ano talaga ang halaga ng bawat manggagawa. Pagkaraan ng ilang linggo, tinanggap ni Marco ang posisyon bilang head consultant ng Construction Development Unit ng kumpanya. Bumalik siya sa parehong opisina kung saan dati siya tinanggal. Sa unang araw niya, tahimik ang lahat, halatang nagulat sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa halip na iparamdam ang galit o paghihiganti, ngumiti si Marco sa mga empleyado at sinabing, "Hindi ako nandito para baguhin ang nakaraan, kundi para baguhin ang kinabukasan." Ipinatupad niya ang mga programang magbibigay ng benepisyo sa mga trabahador. Insurance, regular na training, at scholarship para sa kanilang mga anak. Ang dating kumpanyang tinitingnan bilang malupit sa mga manggagawa ay unti-unting nagbago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Habang abala si Marco sa kanyang bagong tungkulin, si Alisa naman ay nagpatuloy sa pagpapalawak ng foundation. Nagbukas siya ng scholarship program para sa mga batang may talento ngunit kapos sa buhay.
Isa sa mga nakilala niya roon ay si Jomar, isang 16 na taong gulang na dating kargador na may pangarap maging engineer. Gusto kong maging katulad ni Kuya Marco, sabi ng binata habang hawak ang mga libreng libro mula sa foundation. Napangiti si Alisa at sinabing, kung sisipagan mo, darating din yung araw na ikaw naman ang magiging inspirasyon ng iba. Sa mga ganitong sandali, muling naramdaman ni Alisa na tama ang landas na pinili nila ni Marco, ang tumulong, magbigay at magbago ng buhay ng iba. Isang gabi, habang nasa veranda ng kanilang bahay, nagkakape sina Alisa at Marco. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng kuliglig ang maririnig. Naalala mo Alisa, sabi ni Marco, noon pinangarap ko lang magkaroon ng maliit na bahay para sa nanay ko. Ngayon, nakapagtayo tayo ng libo-libong tahanan para sa iba. Napangiti si Alisa. At ako, pinangarap ko lang noon na maranasan kung paano ang mabuhay ng simple. Pero binigyan ako ng pagkakataong hindi lang maranasan yun, kundi ipamuhay ng buo. Tumingin sila sa langit na puno ng bituin. Kung iisipin Marco, parang pinaglaruan tayo ng tadhana. Pero sa huli, ang bawat sakit, bawat luha at bawat pakikibaka, lahat pala may dahilan. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Siguro dahil pareho nating pinili na wag sumuko. Habang patuloy na lumalago ang kanilang mga proyekto, dumating ang balita mula sa gobyerno na bibigyan ng pagkilala si Marco bilang isa sa mga Outstanding Engineers of the Year. Hindi lamang dahil sa kanyang technical na galing, kundi dahil sa advokasiyang itinaguyod niya para sa mga manggagawa. Sa seremonya, habang nakatayo sa entablado, ipinahayag ni Marco ang kanyang pasasalamat. Ang karangalang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bawat trabahador na pawis ang puhunan. Para sa mga lalaking gumigising ng madaling araw at sa mga babaeng nagbubuhat ng semento sa ilalim ng araw. Sila ang tunay na haligi ng bawat gusaling ating itinatayo. Tumayo si Alisa sa gitna ng mga manonood, palakpakang may luha sa mata, habang pinagmamasdan ang lalaking dati ay tinatawag lang na ordinaryong manggagawa, ngunit ngayoy tinipungala ng bansa. Pagkatapos ng seremonya, tahimik silang naglakad papalabas ng venue. I'm proud of you, sabi ni Alisa habang nakangiti. Hindi dahil sa parangal, kundi dahil sa kung sino ka pa rin hanggang ngayon. Tumawa si Marco at hinawakan ang kamay niya. Walang nagbago, Alisa. Hanggang ngayon, simpleng lalaki pa rin ako na nagmamahal sa anak ng bilyonaryo. Tumawa rin siya at sinabing, at ako pa rin yung babaeng natalsikan ng semento, pero hindi na kailanman lumayo sa trabahador na yon. Sa gabing iyon, habang bumabalik sila sa kanilang tahanan, huminto si Marco sa tapat ng Memorial Village. Pinagmasdan niya ang mga ilaw mula sa bawat bahay. Maririnig ang halakhak ng mga bata at mga pamilyang nagsasalo ng hapunan. Alisa, mahinahon niyang sabi, kung sakaling may araw na kailangan kong umalis, gusto kong tandaan mo to. Ang bawat tahanan dito, tandaya ng pagmamahal natin sa isa't isa at sa mga taong tinulungan natin. Piningnan siya ni Alisa at sinabing, hindi mo kailangang umalis, Marco. Ang lahat ng ito, itinayo natin ng magkasama. At kahit anong mangyari, hindi mo kailangang magpaalam dahil ang puso mo nandito na. Sa katahimikan ng gabi, sabay silang naglakad papasok sa village. Tinig ng hangin at tawanan ng mga tao, ang tanging musika. Sa bawat hakbang nila, malinaw ang katotohanan. Ang buhay na minsang pinaghiwalay ng yaman at pangarap ay ngayon ay pinag-isa ng kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Makalipas ang isa pang taon, mas naging maunlad pa ang buhay ni Marco at Alisa. Ang foundation na kanilang itinayo ay lumaganap na hindi lamang sa bansa, kundi maging sa ilang karatig na bansa sa Asia. Marami na silang natulungan at nakilalang mga lokal na pinuno. At sa bawat panayam o talumpati ni Alisa, palagi niyang binabanggit na ang tunay na layunin ng kanilang advokasya ay hindi para magpakilala, kundi para ipaalala sa mundo na kahit simpleng tao ay kayang magdulot ng malaking pagbabago.
Si Marco naman ay naging bahagi ng iba't ibang proyekto ng gobyerno at pribadong kumpanya bilang konsultant. Ngunit sa kabila ng mga alok na mataas na posisyon at malaking sahod, nanatili siyang tapat sa paniniwala nilang mag-asawa na mas mahalaga pa rin ang serbisyo kaysa sa ambisyon. Isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa teras ng kanilang bahay na nakaharap sa malawak na taniman, napatingin si Alisa sa asawa. "Marco," sabi niya, "naisip mo na ba kung anong susunod nating gagawin pagkatapos ng lahat ng ito? Ang foundation, ang proyekto, pati ang mga partnership? Parang natupad na lahat ng pangarap natin." Napangiti si Marco at sumagot, "Hindi pa siguro lahat. May mga bata pa tayong gustong tulungan, mga pamilyang kailangang gabayan. Pero kung ang tinutukoy mo ay personal na pangarap, baka oras na rin para buuin natin ang sarili nating pamilya." Napahinto si Alisa, napangiti, at dahan-dahang sumandal sa balikat ni Marco. "Matagal ko nang gustong marinig yan," bulong niya. Pagkalipas ng ilang buwan, natupad ang matagal nilang inaasam. Nalaman nilang nagdadalang tao si Alisa. Halos hindi makapaniwala si Marco sa balita. Napayakap siya sa asawa, napaluha sa sobrang tuwa. "Parang kailan lang, pinipilit kong abutin ka, kahit alam kong malayo ang mundo natin," sabi ni Marco habang nakatingin sa tiyan ni Alisa. "Ngayon, may panibagong buhay na mabubuo mula sa pag-ibig nating pinagdaanan ng lahat." Mula noon, mas naging maingat si Alisa sa lahat ng ginagawa. Ipinagpatuloy pa rin niya ang trabaho, ngunit mas madalas na siyang nasa opisina kaysa sa field. Si Marco naman, tila mas naging protective at maalalahanin. Laging sinisiguro na komportable ang asawa sa lahat ng oras. Habang lumalaki ang tiyan ni Alisa, mas naramdaman ni Marco ang lalim ng kanilang pinagdaanan. Minsan sa gabi, tahimik niyang pinagmamasdan si Alisa habang natutulog. Iniisip kung paano siya nakarating sa ganitong yugto ng buhay. Mula sa pagiging trabahador hanggang sa pagiging asawa ng babaeng, minsan ay akala niya hindi maaabot. Sa tuwing naiisip niya iyon, lagi niyang sinasabi sa sarili, "Lahat ng pinagdaanan ko may dahilan." Dumating ang araw ng panganganak ni Alisa. Umaga pa lang ay naramdaman na niya ang mga senyales. Dali-daling isinugod siya ni Marco sa ospital. Habang nakahiga si Alisa, hawak ni Marco ang kanyang kamay, hindi ito bumibitaw. "Kaya mo to," sabi ni Marco, nanginginig ang tinig. "Lahat ng pinaghirapan natin mauuwi sa pinakamagandang biyayang ito." Ilang oras ang lumipas, at sa wakas, marinig nila ang iyak ng isang sanggol. Lumingon si Marco sa asawa, luhaan ngunit nakangiti. "Babae siya, Alisa," sabi ng doktor. Napahagulgol si Alisa sa tuwa. Siya ang bunga ng lahat ng sakripisyo natin. Pinangalanan nila ang sanggol na Mia mula sa salitang miracle. Dahil para sa kanila, ito ang himala na dumating matapos ang lahat ng bagyong pinagdaanan nila. Sa mga sumunod na buwan, naging sentro ng mundo nila si Mia. Habang lumalaki ito, madalas nilang isama sa mga proyekto at outreach. Minsan, nakikita ni Marco ang anak nilang tumatakbo sa paligid ng village, nakikipaglaro sa mga batang residente. "Ganyan ko gustong lumaki si Mia," sabi ni Marco kay Alisa. Hindi marunong manghusga, hindi natatakot dumumi, at marunong makinig sa kwento ng ibang tao. Sagot ni Alisa, at marunong umibig ng tapat, kagaya ng ama niya. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy na umikot ang kanilang buhay sa pagtulong. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na muling sinubok ang kanilang katatagan. Isang malakas na bagyo ang tumama sa ilang lugar sa Luzon, winasak ang ilang proyekto ng foundation. Maraming bahay ang nasira at ilang pamilya ang nawalan muli ng tirahan. Hindi nagdalawang isip sina Marco at Alisa na tumulong agad. Sa kabila ng pagod, agad silang nagtungo sa lugar upang makapagbigay ng relief at magpatayo muli ng mga bahay. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, nakatayo si Marco sa sira-sirang lugar. Tinutulungan ang mga manggagawa sa pag-aayos ng mga materyales. "Hindi tayo pwedeng sumuko," sigaw niya sa mga kasama. "Kung kaya nating itayo ang libu-libong bahay noon, kaya nating itayo ulit ito."
Habang pinagmamasdan siya ni Alisa, napangiti ito at naisip, ito ang lalaking minahal ko, ang lalaking hindi kailanman sumusuko, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. Makaraan ang ilang buwan ng pagtutulungan, muling naibalik sa maayos na kalagayan ang mga komunidad. Sa unang araw ng pagbubukas ng mga bagong bahay, nakatayo si Marco sa harap ng mga tao kasama si Alisa at ang kanilang anak. Ang bawat bagyong dumarating, sabi niya sa kanyang talumpati, ay paalala lang na kailangang matibay ang pundasyon. At tulad ng mga tahanang ito, ang buhay natin ay kayang muling itayo, basta't may pagkakaisa at pagmamahal. Habang pinapanood ng mag-asawa ang mga taong muling nagkakaroon ng pag-asa, alam nilang nakamit na nila hindi lang ang tagumpay, kundi ang tunay na kahulugan ng buhay. Mula sa pagiging magkaibang mundo, ngayoy pareho na silang bahagi ng isang misyon, ang magtayo ng mga tahanan, hindi lang para sa iba, kundi para sa kinabukasan ng mga taong minahal nila. At sa kanilang tabi, ang batang si Mia, hawak ang maliit na laruan na kahugis ng bahay, simbolo ng pag-ibig na itinayo nila mula sa mga batong minsang itinapon ng mundo. Pagkaraan ng maraming taon, naging ganap na simbolo ng pag-asa at kabutihan sina Marco at Alisa. Ang kanilang foundation ay hindi na lamang isang organisasyon, isa na itong kilusan ng mga tarong naniniwala sa pagkakapantay-pantay at malasakit. Sa bawat lungsod at baryong kanilang napuntahan, may mga bahay na nakatayo bilang patunay ng kanilang pangarap na natupad. Ngunit higit pa sa mga gusali, ang tunay na iniwan nilang pamana ay ang inspirasyon sa bawat taong minsang nawalan ng pag-asa ngunit muling bumangon dahil sa tulong ng 2 taong nagsimula sa magkaibang mundo. Sa edad na 42, nanatiling aktibo si Marco sa pagtatrabaho bilang tagapayo ng mga bagong engineer at leader ng komunidad. Madalas siyang anyayahan upang magsalita sa mga unibersidad kung saan ikinukwento niya ang kanyang paglalakbay, kung paano siya minsang tinanggal sa trabaho ngunit sa halip na magtanim ng galit, pinili niyang gawing inspirasyon ang karanasan. Hindi mo kailangang maging mayaman para baguhin ang mundo, madalas niyang sabihin. Kailangan mo lang maniwala na kaya mong maging tulay para sa iba. Sa bawat talumpati niya, laging nakaupo sa unahan si Alisa, tahimik na nakangiti. Dala ang parehong pagmamalaki na naramdaman niya noong unang beses niyang makita si Marco na nagtatrabaho sa construction site. Si Alisa naman ay naging isa sa mga kinikilalang leader ng humanitarian work sa bansa. Bagamat abala, hindi niya kailanman nakalimutang maging ina. Ang kanilang anak na si Mia ay lumaki sa simpleng pamumuhay, malayo sa marangyang mundong kinagisnan ng kanyang ina. Tinuruan nila itong maging mapagkumbaba at makinig sa kwento ng bawat taong nakikilala. Madalas silang sabay-sabay maglakad tuwing hapon sa village na itinayo nila. Anak, sabi ni Alisa minsan kay Mia, itong mga bahay na nakikita mo, hindi ito basta semento at bato. Bawat isa niyan ay may kwento, may pamilya, may pangarap, at may pag-ibig na itinayo sa gitna ng hirap. Napatingin si Mia sa kanya, sabay tanong, Mama, tulad ng kwento ninyo ni Papa? Napangiti si Alisa at hinawakan ang kamay ng anak. O anak, tulad ng amin. Sa mga sumunod na taon, unti-unti nang isinuko ni Marco ang mga mabibigat na gawain sa mga mas batang engineer. Mas pinili niyang magturo, magbahagi ng karanasan at magpayo sa mga kabataang gustong tahakin ang parehong landas. Si Alisa naman ay nagpasya na ipamana ang pamumuno ng foundation sa mga bagong henerasyon ng volunteers. Panahon na para kayo naman ang magtuloy ng apoy, sabi niya sa huling General Assembly ng foundation. Ang misyon natin ay hindi matatapos, basta may mga taong naniniwala na ang kabutihan ay kayang magbago ng buhay. Pagkatapos ng seremonyang iyon, umuwi silang mag-asawa sa bahay sa gilid ng village. Habang nagkakape sa harap ng lumang balkonahe, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Parang kailan lang, sabi ni Alisa. Nagkita tayo sa isang construction site. Pawisan ka? At ako naman takot madumihan. Tumawa si Marco. At ngayon, tingnan mo tayo, may sarili na tayong tahanan. Hindi lang para sa atin,
kundi para sa libo-libong pamilya. Hindi ko alam kung anong mas nakakapangiti, sagot ni Alisa. Ang makita kang ganito pa rin. O ang maramdaman kong sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi nagbago ang puso mo. Tumingin si Marco sa kanya at marahang hinawakan ang kamay ng asawa. Ang puso kong to, sabi niya, ay ikaw pa rin ang dahilan kung bakit tumitibok. Kinabukasan ginanap ang selebrasyon ng ika-20 anibersaryo ng foundation. Dumalo ang mga dating beneficiaries, mga estudyanteng natulungan ng scholarship, at mga trabahador na minsang naging bahagi ng kanilang unang proyekto. Sa entablado pinakilala si Marco bilang isa sa mga natatanging tagapagtatag. Ngunit sa halip na mahabang talumpati, simple lang ang kanyang sinabi. Ang lahat ng tagumpay na nakikita ninyo ngayon ay bunga ng pagtitiwala at pag-ibig. Ang bahay ay nasisira ng panahon, pero ang kabutihan hindi kailanman mabubuwag. Kaya sa lahat ng narito, dalhin ninyo ang kabutihang yon sa mga lugar na hindi na namin kayang abutin. Habang nagsasalita siya, nakita ni Alisa sa likod ng entablado si Mia, nakatingin sa kanila at lumuluha sa tahimik na paghanga. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Marco papunta sa dating barracks na ginawang maliit na museo ng foundation. Nandoon pa rin ang lumang panyo na ginamit niya noong araw na tinulungan niyang linisin ang sapatos ni Alisa. Kinuha niya ito at marahang tinupi, saka inilagay sa bulsa. Ito ang simula ng lahat, bulong niya sa sarili. Dumating si Alisa, tahimik na lumapit. Naalala mo pa ba kung bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Tumango si Marco at ngumiti. Dahil gusto kong ipakita na kahit simpleng tao kayang magbigay ng kabutihan at hindi ko akalain yon pala ang magiging dahilan kung bakit nagbago ang buong buhay ko. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang lumabas ng museo. Tahimik silang naglakad sa gitna ng village at bawat bahay na madaanan nila ay parang paalala ng bawat kabanata ng kanilang kwento. Nang makaupo sila sa harap ng fountain na nakasentro sa komunidad, huminga si Alisa ng malalim. Marco, sabi niya, kung sakaling dumating ang panahon na wala na tayo, gusto kong maalala ng mga tao, hindi lang ang mga bahay na itinayo natin, kundi ang aral na iniwan natin. Tumingin si Marco sa kanya at sinabing, maalala nila yun, Alisa, dahil itinayo natin to, hindi para sa sarili, kundi para sa kanila. Lumipas pa ang maraming taon. Si Mia na ngayon isang ganap na engineer ang nagpatuloy sa pamumuno ng foundation. At sa bawat seremonya ng turnover ng bagong bahay, lagi niyang inuulit ang parehong salita ng kanyang mga magulang. Na ang pinakamagandang bahay ay hindi nakikita sa dingding at bubong, kundi sa mga pusong marunong magmahal at magbigay. Sa gitna ng malawak na village, sa lumang parke kung saan madalas maglakad sina Marco at Alisa, itinayo ang isang simpleng monumento. Nakaukit doon ang mga salitang sipag, pagmamahal, pagpapatawad. Sa ilalim nito may maliit na inskripsyon. Para sa 2 pusong nagtayo ng tahanang hindi guguho kailanman. At sa bawat pagdaan ng hangin, tila naririnig pa rin ng mga tao ang bulong ng mag-asawang minsang pinagtagpo ng pagkakataon. Ang bulong ng pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng kabutihan na patuloy na nagiging tahanan ng marami hanggang sa dulo ng panahon.